paliwanag ng doktor ay 2 tusok lang 'to. Pero sa paliwanag niya after ko ma-surgery, after ko i-discharge, nilagyan daw ng ng buto rin dito na screw, pero hindi siya metal. So hindi ko rin alam kung ano yung screw na buto at kung saan galing yung buto, baka dun sa mga namatay na. Hala, may gayon. Hi Almares, welcome to my... Hi Almares, ito na naman yung OFW yung gala. Kung saan naman napadpad. Andito na ako sa Riyadh sa hospital. Magbibihis lang ako kasi umalis ako rin sa office, then naka-uniform ako. Tapos pagdating sa hospital, ang daming procedure. By the way, kung ba't ako sa hospital, siyempre na-approve na yung yung tawag dito, yung surgery ko para sa shoulder. So mamaya na ako mag-update pa, nakapalit akong uniform. Magbibihis lang ako ng damit ko. At dito na lang magpapalit ang damit, di ba? Sa sasakyan. Yun ang kagandahan eh. Tinatamad na kasi magpunta ng CR. Yun din naman. Kita ko yung tiyan ko. Hindi nga nakita yung yung uniform ko. Tatak lang uniform. Kita naman ang tiyan. Wala sa ayos talaga. So ito na po. Mabilisan lang. Tapos, di ba? Bago ako bumalik ng hospital, storytelling muna tayo. So, nag-undergo ako ng therapy kasi meron akong shoulder injury. Ang shoulder injury ko, bulol ako, di ba yan? Sabi ng doktor ko sa ortho, dapat daw therapy. So ito, unang hospital sa Jubail, pupunta ako, nagte-therapy ako. Isang buwan din halos ang therapy. Walang pagbabago. Next, pumunta ako ng hospital dito man sa Riyadh. Therapy ulit yung pinagawa sa akin. Sus ko! Masari na babae yung therapy. Anak ng pitong kagawa pa humahawak nung kung ano-anong panglagay dito sa akin. Diyos ko po. Ano ba naman akong therapy to? Pagod ako nung pumunta doon sa hospital. Ang layo-layo yung na-drive ko. Wala na improvement. Tapos ngayon, sabi ko, kailangan ko maghanap ng ibang hospital. So dito sa hospital naman ito sa Care National, so na-refer ng friend ko kasi may kakilala siya dito. So nung una, nag-undergo ako rin ng X-ray. Pagkatapos ng X-ray, na ako MRI. Diyos ko po, storytelling na naman tayo. Singaw na naman ako. Ano ba yan? Yung MRI, hindi ko alam na ganun kaingay, parang tunog ng bus. Alam mo yung bus na kakarag-karag? Ganun yung tunog, ang sakit sa tenga. Halos kulang pindutin ko na yung may pipindutin kasi kailangan mong pindutin yung kapag hindi mo na kaya. Gusto ko lang pindutin, pinanghawakan ko na lang doon na si Mike na MRI din yun. Sinabi niya na ang ingay. So sabi ko naman, wala namang nararamdaman ako. Nagmumulat din ako. Pinasok kasi ako doon sa machine. Pag mulat ko naman, nandun din naman ako. Sabi ko ganun. Pero wala namang nararamdaman, ingay lang. So, pinagtiisan ko na. 20 minutes ako na in MRI na ganun yung tunog. So, tapos ko ng MRI yun, nakita ng doktor na hindi na kaya ng therapy yung shoulder ko kasi may muscle tear tissue daw. So, kailangan daw operahan, pero yung operahan na gagawin naman is hindi siya open surgery, parang 2 tusok lang. So ganun lang. So ngayon na-approve na rin yung insurance ko, kung sa surgery lahat approve na. Kailangan ko pang mag-undergo ng assessment. Actually yung assessment nagawa na kanina, yung mga interviews. Tapos kailangan, dahil ako yung matanda na, kailangan ng ECG at saka X-ray at saka laboratory. Pero kung ako may bata-bata pa, hindi na kailangan ng X-ray at saka ECG. So yun. Kaya kailangan ko lang magbihis dahil naka-uniform ako. Umalis ako ng office is 2 o'clock in the afternoon. So, pero nagdala na lang ng damit kasi lagi naman ako may damit dito sa sasakyan. So habang naghihintay ako ng approval naman ng BUPA para dun sa laboratory at saka sa X-ray at saka sa ECG, ay nag-vlog na rin ako, di ba? Pero baka may magtaka sa inyo, bakit i-X-ray uli na X-ray na dati? Yung X-ray kasi dati, bago ako i-MRI, para lang doon sa injury ko sa shoulder.
Pero ngayon yung x-ray ko para sa chest kasi tuturukan ako ng anesthesia. Kailangan daw yun. So kasi baka may magaling-galing dyan ng mga nurse, doktor. So doble-doble na yung ano ko, x-ray ko. Eh wala namang magagawa kasi yun ang procedure. 'Di ba? So balik tayo ng hospital. So yun yung hospital. Ako ng dugo. Ito na si madam. Saya ako kasi one time lang yung ano ko, yung injection ko. So ang galing ng nurse dito. Dati kasi nakakailang tusok ako. Umaabot ng ano, 2 tusok bago matapos yung aking laboratory. So x-ray naman ang sunod. Dito na ako sa radiologist. Yan, dito ako x-ray sa chest lang. Tapos na ako ma-x-ray. Thank you so much, sir. Todo echo ako. Kailangan kasi yun. Hindi lang ECG, na todo echo rin ako. So ito na nga, hindi na ako nakapag-video kanina. Kasi pagod na rin ako at saka inaantok na rin ako. Kaya mas ginusto ko mag-drive na lang ng dire-diretso. Kanina, grabe yung procedure na ginawa sa akin. Imagine, in-x-ray ako sa chest. Nag-ano pa ako, laboratory, kinunan ako ng dugo. Tapos kinunan ako ng dugo. Ano pa nga ba ako? Nag-ECG ako. So, kala ko, tapos na yun. In-interview ako nung doktor. May yung sa assessment ko para matuloy yung operation. Pero, may isa pa rin doktor na interview na ako yung sa ano naman, sa anesthesiology, yung sa anesthesia. So, hindi siya pumayag kasi mataas yung BP ko. Hindi siya pumayag na ipadala ako sa sa espesyalista sa cardiologist. So, yung cardiologist, nag-request naman ng todo echo. Kala ko magkaparehas na yung todo echo at saka ECG, hindi pa pala. Yung todo echo naman pala, yun naman is yung sa puso, kung lumaki ba o something ganun. Para ma-confirm talaga na yung kung hypertension ko ba is worse or nagbabarado na yung puso o something ganun. So, super naman nagbigay ng clearance yung cardiologist dun sa anesthesiology na pwede akong i-proceed kasi normal naman daw yung puso ko. But still, kailangan mapababa ko pa rin yung BP ko. At binigyan ako ng ibang gamot, hindi yung usual na iniinom ko. So, sana naman sa Sunday, sa araw ng surgery ko is mababa na yung dugo ko. So, 2 hours before 12 midnight, andito kami sa hospital. Si ate, huling-huli ko si ate sa camera. Antok na. Kasi, kailangan na akong i-admit. Pero andito nakasupport ang mga BFF. Yan. Puyat din itong mga to. May trabaho to bukas. Pero, naghihintay din. Kasi naman yung bupa naman, Diyos ko naman. Admission ko kailangan 12:01. sabi nga nasa counter, bagay 2 hours. Sabi niya gano'n. Kailangan admission. Oo. 11 mag-11. Kailangan mag-admit daw ako 12:01. Pusang sa approval. Oo. Tangina naman. Salamat na rin kahit. So, akit na kami sa 5th floor. 5B ang aking room. At doon ako mag-check-in. Pasok tayo. Wow. Ito yung hotel namin. Ito na yung diagnostic. Sige, MJ, ang galing mag-pronounce. I-pronounce mo nga ulit, MJ. Siyempre, may tinansa ko dati. Arthroscopy? Yeah, arthros. Arthroscopy. That's right. Rotator cuff, repair. Ganun. Yan. Ito ang kwarto ko. 515. Yan. Ganyan pala. May kasama pala ako. 5 a.m. in the morning. So, nilagyan ako ng IV kanina pero hindi tumustos yung IV. Hindi siya bumababa. So, mag-aano sila ng ibang nurse na magtuturok sa akin kasi hindi nila makita yung vein kasi. Ayan, nasa na ba yun?
Ito, yan. Hindi kasi ito, hindi bumababa yung, yung IV. Nasaan ba yun? Kaya mali yung tusok. Ano ba yan? So, hanap sila ng mag-ano ng ibang nurse. Siguro mas pa marunong. Kasi yung ugat ko nagtatago. Takot yata. Yung ugat ko yung natago. Yung ugat ko natakot. Anyway, masarap naman tulog ko din sa hospital. Ewan ko ba. 2 o'clock na ng hapon, di pa ako nasa surgery. Nagugutom na rin ako, pero siyempre, kasi ang schedule ng surgery ko is 11 a.m. Siguro, dahil minomonitor yung aking vital, siguro kaya nagkaroon ng delay. At tinanong ko rin yung nurse napasis ako sa nurse. Sinabi ko tinanong ko kung cancel ba yung surgery ko. Sabi niya, hindi, bakit ka-cancel? Ano lang daw, wala pang tumatawag galing sa OR. So, hintay-hintay lang ako. So, ayan, this morning, binisita ko ni Kuya. Hello po. Okay na siya, okay na po. Ang sarap ng buhay ng OFW. Talagang kami lang dadamayin dito. Bigla lang ako natawa. Paano naman? May mga tinapay dito. May yogurt. May pangpalaman. Juice. Hindi naman ako makakahawa kasi yung kamay ko nakabenda. Nakagapos yung kamay ko. Tapos yung kamay ko rin, itong pinanghawak ko ng camera, merong dextrose. So, paano kakainin to? Bigla ako natawa sa sarili ko. Hirap din pala nag-iisa, So, ang gagawin ko, hihintayin ko yung mga kasamahan ko mamaya. Sila MJ o Monica para makain itong mga tinatinapay nito. Although nakakain ko yung pipino kasi kinamay-kamay ko ng itong kaliwang kamay ko. Ito yun. So, paano? Nakaganyan yung kamay ko. Hala ka. Sarap ng buhay ng OFW. Kaya kayo dyan sa Pilipinas. Baka kailangan dyan sa sarap ng buhay namin dito pa nagkakasakit. Hindi. Uy. Pero laban lang tayo. Grabe. Kasi siya ang nurse ko. Siya nagbantay sa akin kung pagkagising ko. Pagkagising ko, sa imanatan ko sa ganda. Wala akong kamay. Siya si Monica. Nakilala ko lang siya dito nung papa-hospital ako. Tapos sa BFF ko na agad. Tinulungan agad ako, di ba? Thank you, Monica. Ganda mo. Discharged na ako. So, ito na yung pagkain ko. Si ate ang nagsusundo sa akin. Thank you so much sa ate. Makakalabas na ako ng hospital. Siya yung nagbantay. Siya yung dumating kayo alas 10 kagabi tulog ako, no? Hindi, si Monica. Oo nga, pero nagpunta rin kayo ng Punta kami. Yun. Doon ka pa, sa loob. Diyos ko na yan. Salamat ate ha. Kami tatlo ni Mike, MJ. Yung nagbabantay na tulog ako. Bye-bye, 515. Paalam ko sa kwarto ko. Bye-bye sa hotel mo. Bye-bye sa hotel ko. Dito pala ako nag-hotel. Yan yung service namin ni ate. Service sa akin. Wow, maganda. Sports car. Naka-sports car tayo. Tingnan yun, te. Kaya lang di mabuksan. Wow. Ang ganda pala sa sasakyan mo, te. Oo nga eh. Sandali lang, te, ha. Sarap sa pakiramdam mo, uwi na ako, successful operation. Sarap sa pakiramdam din na may naghahatid sundo. Kahit di ka pamilya, andito sila sa akin. So, ito na po yung journey ng aking paglabas sa hospital. Nakarating na kami ng Jubel, dito ako magpapahinga. Ang laki na dyan, hindi po lang dito po yung kamay ko nakatago. Kasi hindi siya pwedeng magalaw. Yan. Kita mo naman yan, mga ko sumundo sa akin. Hindi sumundo. Gusto rin na magbakasyon ng mga yan. Diba? Ito yung after 1 week na ma-surgery ako. And nakalimutan ko mag-video kasi ang hirap mag-video kasi nga, kahit ang hilig-hilig ko mag-video, hindi ako makapag-video kasi siyempre may surgery ako, so ang hirap. So ngayon, tinatabunan ko lang. Yan. Yan yung surgery ko na sa balikat. Tinatabunan ko lang. Nanligo na ako. Yan, ganyan. Hindi ko siya mabubuka. Ito na yung hitsura niya. Ito medyo na titiklop na. Nangangati-ngati na rin.
Pero hindi ko alam kung anong hitsura ng tahi kasi ang unang paliwanag ng doktor ay 2 tusok lang 'to. Pero sa paliwanag niya after ko ma-surgery, after ko i-discharge, nilagyan daw ng ano, ng buto rin dito na screw, pero hindi siya metal. So hindi ko rin alam kung yung screw na buto at kung saan galing yung buto, baka dun sa mga namatay na. Hala, may gayon. Pero itatanong ko sa doktor mamaya pag i-dressing kasi nila 'to, eh. Oops. Yan. Ito yung bendak ang nakagapos sa'kin. Wala akong sling. May sling ako naiwan ko sa Jubail kila Mike, hindi ko nadala. So, ito na lang muna. Anong gagawin? So, magbibihis lang ako. Kailangan ito, hindi ko maiibuka. Diyos ko po, ang hirap pa mag-isa magbihis. At, yan. Isusuot ko muna to. Wow. PWD for today's video. Medyo masakit siya. So, isusuot ko lang yan nang hindi siya aangat. So, ganyan lang siya. At, medyo masakit ka. Pero, kaya. Laban lang, kabayan. Yan. Diba? Yung sling ko, ay wait. Sling pala muna. Sling muna siya. Ganyan yung sling ko. Nakagapos lang ako. Tapos, ganyan. Wow. So, nakagapos na naman yung aking kamay at saka sa katawan sa likod. Yan, ganyan o. Nakagapos yan. So, hindi ko magagalaw yung kamay ko. Pero simple lang yan. Para hindi tayo ma-stress. Ito lang ang susuot mo. Yun lang. Yung kabilang kamay, hindi na. Although, pwede naman, pero huwag lang. Hindi pangit. Mas okay yung kanila. Diba? Nakagapos na uli ako. Yan. Oops. Okay na. So, ganyan lang. Nakakagalaw man ako. Diba? So, yan yung challenge lang sa akin. Medyo saka yung pagme-medyas. Pag nag-medyas ako, pero madali lang yan. Pag-medyas, wow. Ganyan lang tayo mag-medyas. Mahirap din, pero sorry lang yan. Isang bal lang yan na ganyan. Kaysa, nag-decide pala ako na magpa-surgery. Kasi, almost a year na rin tong ganito. Nung last ko na nakuha ko sa hindi ko ma-sure kung nakuha ko sa pagba-volleyball o sa pag-gym kasi nag-gym din ako. So yung pagbuhat, yung maling pagbuhat nung tawag nga dito, nakalimutan ko na. Barbells yun, yung papaganon. So hindi ko rin alam kasi nagsimula nung sumasakit na yun eh. Tapos pag naglalaro ako ng volleyball, medyo masakit yung ganto ko. Pag pumapalo ako, nakaganyan lang. Hindi ko na iangat masyado. So napapansin yung mga kasamahan ko na inaaway nila ako kapag hindi ko na sumasabit sa net yung palo ko kasi daw ang kamay ko masyadong mababa. Instead na
nakataas. Sabi nilang ganun. Eh, sinasabi ko naman sa kanila na masakit kasi pag yung in-stretch ko ng todo. Kaya kung minsan, during the rally, hindi ko naangat ng mataas yung kamay ko. So, nag-i-error ako. Tapos, nilalagyan ko lang siya ng, tawag dito, yung balm na mainit. So, pag nainit na yung pain reliever na mainit, nawawala. Natatabunan ng init. So, laro lang, laro. Ganun. But anyway, to make story short, tapos na lahat, yung lahat ng mga test, schedule na ng surgery kasi yun lang ang the best na gawin dito is surgery. Kasi kung bibigyan ng pain reliever, the same manner, mawawala yung pain, then after nung mawala yung effective nung pain reliever, babalik ulit sa nararamdaman ko, magkakaroon ulit ng nararamdaman ko masakit. Kasi nga, may torn ligaments na ako. Tapos, ano ba yung tamang findings? So, ito pala. Sorry naman. Ang initial diagnosis is injury of muscle and tendon of long head of bicep. Yun. Ano kaya yun? Pero sa Tagalog kasi parang pagkakaintindi ko yung ugat dito. Nawala. So, yun lang. Pero ang initial diagnosis talaga is injury of muscle and tendon of long head of biceps. So, bahala na kayo mag-intindi. Surgical operation and or intervention. Right shoulder, subacromial decompression plus rotator cuff repair and surgical implant. Yun. So, bahala na si doktor magpaliwanag. Pero yun ang dito, ang nilagay na surgical operation and intervention. Ito pa pala, one more thing, na ang schedule ng operation ko is 11 a.m. So, yung mga kasamahan ko, lahat, alam nila 11 a.m. ng Sunday ang operation ko. So, nag-check-in ako doon ng 12 midnight ng Saturday. So, ibig sabihin, at 12:01, so Sunday na siya. Kasi imo-monitor nga ako kasi meron akong hypertensive ako. Pero for the last 6 months, hindi talaga kahit anong ininom kong gamot, hindi nagiging effective yung pang-hypertensive ko na gamot. So, hindi ko rin alam. Kaya nagpapalit-palit na rin ako ng doktor o siguro epekto rin yung nararamdaman ko. So, last minute, nung after kasi bago ako i-surgery, ang daming test na pinagawa sa akin. Nag-undergo ako ng mga test kasi nga, may edad na rin ako. Hindi na tayo pabata. So, even yung ECG, to the echo, tinignan yung heart ko kasi nga may hypertensive ako. So, hindi nila alam kung So, lahat tinignan yung puso kung okay naman. So far, lahat naman ng result ay okay. Maliban dun sa hypertensive ko na hindi bumababa. Laging galit na galit yung dugo ko. Parang bumubuga ng apoy. Ewan ko ba. So, ngayon, naka-check-in na doon ako. Monitor yung dugo ko. 180, pataas pa ng pataas. 181 over 120, ganun. Umaga na, ganun pa rin. So, every 5 hours na yung pagpapainom sa akin ng gamot. Iba-ibang gamot na yung pinag-mix na gamot sa akin. Hanggang sa pinainom na ako ng gamot na wala ng tubig. Alam mo yun. Para bumaba yung hypertension ko. So, hindi pa rin bumababa. Naibaba na ako sa operating room kasi ang last advice dun sa sa intensive, hindi naman intensive care, internist ko at saka yung anesthesiology. Basta ang dugo ko is 160 below, pababa siya ng pababa, matutuloy yung operation ko pagdating ng tanghali. Minomonitor na ako, pababa siya ng pababa. So hanggang sa pinasok na ako sa operating room. Tapos yung mga coordination na, yung sa anesthesiology, in-assist na yung case ko. So lahat naman okay. Then sabi niya, itutuloy na yung surgery ko kasi tuloy-tuloy naman na yung pagbaba ng dugo ko at hindi naman umaangat ng diretso, hindi rin bumababa ng diretso ng mabilis. So, kumbaga normal lang na ganun yung reading ng blood pressure ko. Then, ang namalayan ko na lang pagpasok ko dun sa higaan sa operating room is may in-injection na dito sa kamay ko. In-injection na ako dito. Tapos sabi niya, isasaklob na ilalagay na namin yung oxygen. Hala, parang pagsabi lang ng oxygen, wala pang 3 seconds. Wala na akong alam. So, natapos yung surgery ko, hindi ko alam kung anong oras natapos eh. Kasi ang sabi 2 hours daw yung surgery ko eh. So, dumating yung friend ko ng
10 o'clock sa operating room. Pumunta sila sa room ko pero wala pa ako doon. So bumaba sila sa recovery room. Naano lang sa recovery room nakahilera ako doon. Pero tulog pa nga ako. Sakto naman na nasa labas sila, tinitingnan nila ako. Lumabas yung surgeon ko, si Dr. Abdullah. Isa sa pinakamagaling daw yun na doktor doon. Then, na-experience ko talaga wala akong pain. At ang galing din niya magpaliwanag kung paano ako isa surgery. So sinasabi niya, pakigisingin mo na yung friend ko, gisingin mo na yung friend ko. So kahit naka-gown na yung ang doktor ko, nag-gown uli siya na pang surgery at binalikan ako at ginigising daw ako pero hindi pa rin ako magising. Sabi daw ng doktor, let him sleep because ang 6 hour naman yung pagpapatulog ko. So most probably 10 PM pa ako magigising. So 10 PM nga, siguro 10:30 nagising na ako. Nagising na ako, hindi ko alam kung nagising na ako, basta siguro naobserbahan ng nurse nagising na ako, kaya nilalabas na ako ng recovery room. Nararamdaman ko na itutulak na ako palabas eh. So paglabas ko, sinabi ko talaga sa nurse yung I feeling dizzy, would you mind to provide me a comforter? Gano'n talaga yung salita ko, hindi ako nabubulol. Pero alam ko na gano'n, alam ko yung sinabi ko. So, sabi naman ng na naintindihan agad ako ng nurse, "Don't worry, I will provide you." So, nakatulog uli ako, hindi ko na namalayan nung pinasok ako sa elevator, wala na, parang tulog pa rin ako. Nadala na ako, nararamdaman ko na nung pinapasok na ako dun sa sa ward ko, sa room ko. So, at saka nung dinalhan ako ng comforter. So, kinumutan na ako, kinomporteran ako, natulog na ako. Mga 12 midnight, 2 oras na nakatulog. Dumating naman yung isang friend ko. Dumating naman yung friend nung kabahay ko na nag-introduce sa akin ng Care Medical na bumubulong. Sabi niya, hyper, hyper. But something na naririnig ko. Pero alam ko na hindi ako yung binubulong kasi dalawa kami, shared kasi yung room ko. Dalawa kami na doon siya bumubulong sa isang pasyente. Sa isang pasyente nakatabi ko. Kaya parang nauliligan ko lang. Pagdating sa madilim eh, hindi madilim yung kwarto eh. Pagdating sa kwarto ko, umiikot siya, nag-flashlight siya ng cellphone niya. Bigla ba na lumagalpak ng tawa. So nagising ako, sabi ko si Monica. Yun, tapos si Monica, sabi ko kay Monica, Monica, uhaw na uhaw ako, gutom na gutom ako kasi hindi ako nakakain, wala akong kain dahil na-late yung surgery ko. Dapat ang surgery ko 11 is naging 4. So talagang gutom na gutom ako. So ngayon, lumabas siya, tinanong yung mga nurses na nakabantay sa akin, sinabi talaga na kung pwede akong pakainin. Ang sabi, pwede ako daw soup. Ayan. So naglalaway-laway pa pala ako, naglalaway-laway ako doon. Siguro hindi ko alam kung laway o laway siguro bumubula, basta bumubula daw yung bibig ko. Siguro yung laway sa sarap ng tulog. So inano ako ni Monica, tinanggal, nililinis ako dito. Sabi ko, uhaw na ako. Sabi niya, sige, ito tubig. So inano yung tubig, sinisip-sip ko yung tissue, sinisip-sip ko. So sabi niya, talaga nakikita niya gutom na ako. Nung nakita niya gano'n, sige, sinubuan na ako ng soup. Okay naman yung 2 subo ko ng soup. Pero sa katakawan ko rin, naglagay na ng kanin, yung soup nilagyan kanin. Siguro 2 subo pa lang ako. Pagsuka ko, talagang yung ininom ko na hot chocolate sa Dunkin', yun talaga yung kulay ng hot chocolate na maitim. So kailangan niya, dugo yung sinuka ko. So namutla siya, napatalon siya. Pero sabi ko, okay lang, sabi ko. Tapos sumuka uli ako. So lahat ng kulay brown yung suka ko nga, kailangan niya dugo eh. So far okay, putang ina, nararamdaman ko yung pain ewan ko bakit. So okay na yung lahat na okay na ako nun. Pagkasuka ko, nagkwentuhan kami mula 12:00 hanggang 3:00, sinamahan niya ako dun. Na talagang sinamahan ako ni Monica, grabe yung nung batang yun. Dahil naintindihan na yung sitwasyon ko. So ayun, masaya naman ako kasi may nagbantay din sa akin dun. Kinabukasan, 8 o'clock. 8 o'clock ba? Around mga 6:30 gano'n. Unang reading sa akin ng blood pressure ko, 121/68. So, for the last time ko. For the 6 months, first time ko maka-reading ng blood pressure ko na 121/68. Then, 8 o'clock, naging ulit sila sa akin, BP, 120/70. So, ang saya-saya ko nung nakita ko yung blood pressure ko na gano'n. Kaya sinabi nila na
8 o'clock madi-discharge din ako. Ang nagsundo naman sa akin, kabahay din ni MJ, si Ate Grace naman, ang nagsundo rin sa akin kasi yun ang may sasakyan, so pinag-drive din niya ako pauwi. Bali ano pala, 1 month and a half yung sick leave ko, pero medyo nahilo ako nung pag-dressing, kaya humiga ako. So yan, namutla ako, tanginang yan. Ewan ko ba. Parang susulwa kasi yung sikmura ko, pero okay naman. Yung pain okay lang. At saka 5 butas pala siya. Yun. Break time muna tayo. Dahil nahilo ako tamutla kanina. Baka gutom lang daw ako, kaya kumain muna kami. Kumain? Hindi. Medyo ako eh. Kakain muna ako para wala yung pagkahilo ko.